Nagtatanong, boss, nagpapa-cash out kayo ng 22,000? Sabi ko, medyo malaki to ah. Natunugan ko na kaagad. Pero ako, syempre ayoko mag-judge, pero kailangan kong protektahan yung negosyo. Kailangan kong protektahan yung pera dahil pinaghirapan po natin yan. Bandang alas 12 na ng hating gabi yun. Kasi kung mag-operate kami, minsan 1 AM, 2 AM, bukas pa po kami. Sabi ko, parang wala akong laban dito. Sabi ko, naku, wala na sir, nai-remit ko na sa amo ko yung yung pera. So yun yung pinalabas ko. Kunyari, hindi ako yung may-ari ng tindahan. Sabi ko, pagka kasi alas 9, kinukuha niya na yung pera eh. So ito na lang natira sa akin, 200 piso. Kasi naisip ko, baka kasi etong mga to ay naniniguro lang kung meron kang available cash dyan sa loob ng kaha mo. At kung meron man, saka sila alis. Sige, babalik na lang po kami. Pagbalik nila, baka mamaya 5 motor na yan, armado, 'di ba? Tutukan ka. Asa na yung 22,000 kanina na sinasabi mo? O, 'di ba? Wala kang laban. GCash service na pwedeng maging disadvantage para sa tindahan mo, kanegosyo. Ito, update po ni GCash. Medyo matagal na po ito, pero dumadami na naman po yung mga scammer na pinapag-aralan kung paano nila magagamit yung bagong update ni GCash para sa kanilang panloloko. Mga kanegosyo, alam nyo na po ba yung send with a clip ni GCash? Ito po yung magse-send ng pera sa'yo. Halimbawa, ganito. Meron tayong customer na nagpapa-cash out. Pa-cash out nga po. Tapos, syempre, tanong magkano? Halimbawa, 1,000. Di ako, si customer, isi-send ko na 1,000 kay tindera. Okay? So, kapag ka na-send ko na, ang gagamitin ko is yung send with a clip. So, pagka na-send ko na, automatic, syempre, marireceive niya na yung 1,000 pesos, yung notification. Pero, kung hindi ka nagbabasa, basta tinignan mo lang na pumasok na yung 1,000 pesos sa GCash number mo, syempre, ibibigay mo na yung pera kasi all the while, akala mo, good yung transaction ninyo. Which is good naman talaga. Legal naman talaga yung transaction. Ang hindi alam ng mga tindero at tindera na hindi familiar sa send with a clip is within 72 hours, mga kanegosyo, pwede yung bumalik doon sa nag-send. So kapag ka yun bumalik sa nag-send, syempre, yung 1,000 mo, naibigay mo na sa kanya. May 1,000 cash na siya, bumalik pa yung 1,000 peso na sinend niya sa GCash mo. Kinain ang pera mo sa GCash, yari ka dyan. Pero ang tanong, pwede pa bang mabalik yan? Pwede, kanegosyo. Dahil sa patakaran ng GCash, pwedeng maibalik ang pera mo up to 100,000 pesos. Pero depende yan kung fully verified yung GCash account mo. Isa pang tanong, paano mo naman malalaman kung verified ba yung GCash account mo? Simple lang, kanegosyo. I-open mo yung GCash app mo. Pagka na-open mo na, click mo yung profile dyan sa lower right. Pagkatapos ganito yung lalabas, makikita mo na kung verified ba yung account mo o hindi. Kaya kung naglalagay ka ng napakalaking halaga dyan sa GCash shop mo, nako, ngayon pa lang, kanegosyo, mag-isip-isip ka na. Dahil kapag hindi ka verified user ng GCash, malamang malabo nang mabalik yan. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, i-register mo na yan. Ang gagawin mo lang, i-open mo yung GCash shop mo yan sa cellphone mo gamit na yung bago mong number, kanegosyo. So kapag ka na-open mo na, ang makikita mo sa screen is yung ganito. Ayan, yung nakikita mo ngayon. I-click mo lang yung profile dyan sa lower right, kanegosyo. Kapag ka na-click mo na yan, so ganito na po ang makikita mo sa screen mo. Yung help, ipindutin mo rin yan. Kapag ka napindot mo na yan, kanegosyo, ang lalabas naman sa screen mo, ganito. So, meron kang dalawang options. Yung isa, i-chat mo si Gigi. Diyan, pwede mo sabihin kung ano yung inire-report mo sa kanya. Englishin mo lang para maintindihan kanya, no? So, yung isang step naman, kanegosyo, pwede mong i-click yung Visit Our Health Center. Okay? So, halimbawa, ito yung kinlik mo, yung pinili mo, Visit Our Health Center. Kapag kaya ng kinlik mo, ganito naman ang lalabas sa screen mo. I-click mo naman ngayon yung 3 guhit sa upper right, kanegosyo. Sorry. So kapag ka na-click mo na yan, so ganito naman yung lalabas sa screen mo. Contact us, makikita mo, pindutin mo yan. Pagka napindot mo na yan, so eto na, kanegosyo, yung makikita mo sa screen mo, ano. So parang ganun din, chat with Gigi, or eto kasi yung kailangan natin makita, yung call our hotline, kasi kailangan natin makita yung number. Ayan yung mga number, pwede mong tawagan para mas makausap mo ng personal at masabi mo sa kanya kung ano yung mismong ire-report mo. So yun lang po, sana makatulong. Nakapag-cash in ka sa maling tao, ang tanong, mababawi mo pa ba? Oh
Mga kanegosyo, awareness po para sa mga sari-sari store owners o sa mga tao na nag-o-offer ng GCash service. Nabubulol pa ako. GCash service. Unfortunately, mga kanegosyo, ang sagot po ni GCash dyan is kinakailangan mo raw pong mag-reach out doon sa maling tao na napagsendan mo ng pera. So technically, mga kanegosyo, kinakailangan mong kontakin yung tao na napagsendan mo, text mo, tawagan mo at makiusap ka na kung maaari ay maibalik niya sa'yo yung pera na naisend mo. So, swerte ka kung maibalik sa'yo, pero kung hindi, matuto ka na. Kaya, kapag ka ikaw po ay nag-offer ng serbisyo ng GCash, make sure na ugaliin mo po na basahin pa ulit-ulit yung number, tignan mo ng mabuti at siguraduhin mo na naka-indicate yung pangalan ng tao na pagsesendan mo at nagtutugma yung numero at yung pangalan na ibinigay sa'yo na nagpapakashin. Nang sa ganon, makasiguro ka sa pagsesendan mo at uugaliin mo na wag kang magsesend ng GCash sa mga non-verified user para na rin po sa protection mo yung kanegosyo. Nagkamali ka ng pindot ng numero at hindi mo sinasadya na na-cash in mo ang transaction mo sa ibang tao. Ang tanong, mababalik pa ba sa'yo yung pera? Good news mga kanegosyo, maaari pang mabalik sa'yo yung pera na naisend mo doon sa maling tao. Pero may bad news. Ang bad news kanegosyo, ang sabi po ni GCash, is kailangan mong makipag-communicate doon sa tao na napagsendan mo ng pera para makiusap ka na maibalik niya sa'yo yung pera na naisend mo sa kanya. Medyo mahirap gawin yon kanegosyo at suswertehin ka kung mabait yung napagsendan mo at talagang kusang loob niyang ibabalik sa yung pera. Ang tanong, lahat ba ng tao ganon? Paano kung hindi? Kaya ang payo ko sa iyo kanegosyo, bago ka mag-transact ng kahit na anong klase ng transaksyon sa GCash, mapa-cash in man yan or mapa-cash out, siguraduhin mo ng mabuti na tama at nagtutugma yung numero at pangalan ng pagsesendan mo nang sa ganon hindi ka magkamali, lalo na kung medyo malakihang pera yung pinag-uusapan nyo dyan. At isang bagay pa kanegosyo, ugaliin mo na wag kang papayag makipagtransaksyon sa customer na hindi GCash verified user para sa protection mo yan. Nakakaltasan ka ba sa kahit hindi mo naman to ginagalaw? Maaari kasi na ito yung mga dahilan kung bakit. Baka kasi hindi ka aware na pala sa mga system na automatic yan every month kanegosyo, kumakaltas yan sa kagaya ng YT, Netflix at marami pang iba. Number 2, baka kasi umutang ka tapos due date mo na. Sa mga hindi pala nakakaalam, ito po ay isang feature ng kung saan it works or it serves like a credit, kung saan pwede mo po siya magamit pang grocery o pambili ng mga produkto o serbisyo na kailangan mo. Kapag ginamit mo kasi ang GCash kanegosyo, automatic magde-deduct yan or mag-o-auto-deduct yan. Basta meron niyang specific date na ibibigay kung kailan mo siya kinakailangan bayaran. Gustuhin mo man o hindi, automatic nakakaltas yan sa GCash. Number 3, nakalink ang sa mga online selling platforms kagaya ng Shopee, ng Lazada, pagkatapos yung mga negosyo na nakalimutan mo na ganitong petsa pala kakaltas na sa GCash. Nagugulat ka na lang, bigla na lang kumakaltas sa GCash, di ba? Pagkatapos yung mga ganyang kanegosyo, isang beses mo lang yan kinakailangang i-enroll. And then yung mga succeeding transactions mo, auto-deduct na yan kanegosyo. Kaya sa susunod na makaltasan ka, well, alam mo na kung bakit.